Grabe ang paggigipit ng bangag administration na ito dahil panibagong target nila, well, expected na yan, etong si Chavit Singson, si dating governor ng Ilocos Sur, Chavit Singson. Lahat tayo ay kung pwedeng gurgurin, kasuhan. Hindi ito bago dahil si Singson ay isa sa kumbaga prominenteng tao dahil nga nag-expose si Chavit Singson patungkol dito sa katiwalian ni Bangag. Well, alam naman natin yan. 'Di ba? Alam naman ninyong lahat at mga expose ni Singson na tungkol doon sa pork barrel at nabalita naman na yun na nakinabang talaga si Bangag, yung ginawa-gawa ni Bangag at kung ano-ano pang mga kadyutahan. Kaya naman, ang resback ng Bangag administration, eto na nga, ay target si Singson. Magkasabay sila actually ni Inday Sara. Si Inday Sara sunod-sunod talaga. Talagang high value target yan dahil in preparation talaga for 2028. Ang mission talaga ni Boying Remulla ay kasuhan ang lahat ng gusto nilang kasuhan. Dahil dito mga kababayan, itong si Chavit ay sinampahan na kagad ng plunder at corruption. Sino to mga grupong ito? Ito mga taga Ilocos din. Ang tinatawag na Warriors T. Narvacan Incorporated. So ngayon, sa pamumuno nitong si Attorney Estelita Cordero na syempre magkakasabwat yan sila, di ba? Ang tagal-tagal, bakit ngayon lang sinampahan? O bakit ngayon lang sinampahan si Singson? So yan ay utos ni Satanas. Utos siya ng mafia. So sinasabi dito mga kababayan na ang grupo ni Cordero at sabi ko nga yan ay konektado sa mafiang gobyerno na si Marcos Jr. at si Satanas. Ang sinasabi dito mga palangga, pinailan nila dahil si Singson sa ombudsman ng graft and corruption, plunder, dahil daw kumita ng 100 million pesos na overpriced purchase noong 2019 pa. Sinasabi nila na ang halaga daw nitong overpriced land purchase. Okay, may binili si Singson na property. Okay, sabi dito sa kanilang eksena, bago pa man ang lupa daw ng Western Textile Mills Incorporated na binili ng 149 million, almost 150 million. 149,961 ay ang original daw talaga na halaga is only 49,987,000. So sinasabi nitong grupo na nag-file kay Singson na pinamumunuan ngayon nitong Attorney Cordero ng Warriors Team Narvacan, mga kababayan, ay talagang kumita si Singson ng 100 million according to her. Panahon pa daw to ni GMA. Dahil bata daw siya ni GMA. Di ba sinabi naman talaga ni Singson na kung gusto lang niya humingi kay GMA noon, kahit ano hingiin niya. Ayan ngayon na sinasabi dito na si Singson ay nga bata ni Gloria, kaya naman from 2019, that was 2019, na sinasabing nakabili siya ng lupa na supposedly 49 million lang, naging 149 million. So ngayon, sinasabi na nagrereklamo sa kanya na apektuhan daw yung pondo ng pamunuan o bayan ng Narvacan dahil daw sa transaksyon yon. Sinasabi nila nakasama sa reklamo ay yung mga sangguniang kabataan, municipal assessor, at yung Western Textiles. Ngayon, talagang grabe, talagang resback ito mga palangga. Sabi niya nga nagrereklamo, hindi lang yan. May isa pang kaso laban kay Singson kung saan sinasabi ng mga magsasaka at mangingisda na illegal niyang inangkin ang coastland sa Solvic, Ilocos Sur na nagtayo ng Santorini-style rest house. Ang sinasabi na ng grupo ng mga Satanas na hinihiling nila kay Boying Remulla sa ombudsman na panagutin si Singson at ikulong. Yun naman talaga ang gusto nilang gawin. Ikulong tayong lahat. Ikulong si Inday Sara, ikulong si Marlica, ikulong ang lahat ng nagre-reklamo mga kababayan. Pero sinagot na ni Chavit Singson yan. Sinabi ni Singson, mga kababayan, dahil alam naman natin lahat ito panggigipit. Dahil nagsalita ka, gigipitin ka. It's the same thing with Maharlika. Dahil 3 years na tayo nagsasalita, magpapabricate ng crime, magpapabricate ng kaso para what? Para ikaw ay ikulong, kasuhan. Ngayon, kung hindi ka marunong lumaban, ay kakawawain ka talaga ng bangag administration na ito. So, sinasabi ni Singson, yung binabanggit nila ay ito yung mga kasinungalingan. Ang sinasabi ni Singson ay gawa-gawa lang ito ng kanyang mga kalaban. Which is malinaw na malinaw katulad, di ba? Yung kay Inday Sara ngayon, babalik na naman sila sa confidential funds.
'Di ba? Ang dami nagsalita na si Inday Sara dapat makulong, ma-impeach kung ano-ano mga gusto nilang gawin kay Inday Sara. Ito din ang ginagawa nila kay Singson. Dahil sinagot na ni Singson yan. Sabi niya, yung property na yan, actually, binenta niya nga yan nalugi pa siya. So, itong mga chismis, okay, according to Singson, di ba, itong mga paninira sa kanya, alam nyo na dahil nagsalita siya recently, di ba? Nagsalita siya, binoljak niya ang mga bangag, sinabi niya na itong mga bangag na ito ay mga bangag nga. Di ba? Nabanggit pa nga si Palangga Maharlika doon. So, talagang ang target nila, ubusin tayong lahat. Okay? Actually, yung isang tinarget nila na kaibigan natin si General Macanas, by the way, mabanggit lang natin dito. Congratulations, General Macanas, na basura. Okay, na-dismiss ang kaso ni Acorda sa kanya. Alam niyo na ba yon? Pero hindi natin i-discuss ang detalye noon dahil di ko pa nababasa. Pero congratulations dahil na-dismiss ang kaso. Yun, magdadalawang taon yun, January 2024. Diba? Ginipit din si General Macanas nitong dating PNP chief na ngayon nasa PAOK na. So, but good news, dahil kahit papaano pala may batas pa sa Pilipinas. And thank you, Attorney Vic Rodriguez. Dahil si Attorney Vic Rodriguez ang law firm nila ang tumulong kay General Macanas. Maraming salamat. Kaya talagang kailangan natin lumaban. Okay? Lahat tayo ubusin. Pag nagsalita ka, sa either gurgurin ka, kakasuhan ka o ibabaon ka sa hukay. Katulad ng mga nangyayari ngayong gurguran na recently yung mga abogado ay yun ba, yung abogadong ginurgur dyan nung nakaraan. So ngayon, mga kababayan, kailangan nyo talagang manindigan dahil uubusin Okay, bakit tayo uubusin? Tignan mo ito si Inday Sara, di ba? Ayaw nilang tigilan sa kakareklamo dito sa kanya sa confidential fund na ito. At itong kasabwat pa rin ng mga bangag na mga kaliwang grupo, itong Tindig Pilipinas. Sino ba yan? Sino ba yung Tindig Pilipinas na yan? Yan ay Trillanes yan. Trillanes aligned, mga kaliwa aligned. So ito ngayong araw din, sabi ko nga, back to back sila, ni Chavit Singson, na pinailan din ng kaso sa ombudsman. Di ba sabi naman ni Remulla, yun sa unang first day niya, ay talagang hahalungkatin nila ang pwede nilang mahalungkat o maitanim na kaso kay Inday Sara. And here we go. Tindig Pilipinas, ayan, tinatrabaho at talagang magpawilga-wilga na naman yung mga hayop na yan, magpa-optics na naman sila, na hinihiling nila kay Remulla, kay Bonjing, dyan nga sa ombudsman, na imbestigahan daw ang paggamit ni Sara ng kanyang confidential fund at pondo. Humiling ang Tindig Pilipinas at isang koalisyon ng mga pro-democracy group at civil society organization sa ombudsman na magsagawa ng masusing investigasyon na umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP. Kapwa sa kanyang opisina at nung panahon ng DepEd. Ayan, sino ito? Makakaliwang grupo, apo ni Cory Aquino. Okay? Apo, ayan ang mga dilawan. Magkakasabwat ito. Now, they talk about betrayal of public trust and malversation, pero ayaw nilang ayaw nilang mag-ingay patungkol kay Marcos Jr. na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang inuubos. So, sino itong mga taong ito? Kasi nga magkakasabwat na sila Trillanes, dilawan, makakaliwa. Then alam niyo naman na si Trillanes ay aso ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na kung saan ginapang nila para si Pangulong Duterte ay ipagkanulo nila sa ICC. So ito yun mga kababayan, talagang back-to-back ang pagigipit nila at pangbababoy nila sa inyo lahat. Imbis na pagkabalahan nila, paano tulungan ang mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, di ba? Bibigyan lang ng, sabi ko nga, bibigyan na kayo ng isang latang sardinas, eto tigil na kayo. Kailan pa kayo? Kaya sabi ko, kahit anong dasal ninyo sa Diyos. Okay? Kung hindi kayo gagawa hindi nyo gagawin na para patalsikin ang mga adik, wala talaga mangyayari.